The reason why we built FAPSCO is to unite the Filipino online professionals industry, to also promote collaboration with each other, and of course, we wanted to help produce skilled online professionals, specialists, and of course, leaders. We've created FAPSCO with a vision to become an organization that supports all Filipino online professionals to be successful in their online careers and businesses, regardless of their affiliations. I joined FAPSCO because as an online professional who's working at the comfort of my home, I needed other individual can share with me on this freelancing journey. The reason why we have built the Filipino Online Professional Service Cooperative is to help the ICT graduates, aspirant freelancers, and this is also to help them develop, explore, and acquire new skills when it comes to online professional industry. Ang paglambo o kalampusan sa usa ka organisasyon nagadepende sa kalidad sa mga miyembro o mga lideres niini. Ang FAPSCO dili lang adunay maanindot kayo nga advokasya o misyon na matabangan kitang tanang mga online professionals na magkahiusa, mulambo o mutubo kita sa atong pagpanarbaho o pagnegosyo online. FAPSCO for me is a digital opportunity for me to develop and share my skills. I joined FAPSCO as one of the founding members because I knew FAPSCO is going to be backed by other veteran online professionals and freelancers, thereby having an experienced, solid, and passionate founding members that we have today. I joined FAPSCO because the vision of the co-op aligns with my personal vision to provide much needed support to online professionals nationwide. I joined FAPSCO because the people that I've met have the same values, mission, and vision as mine, and that is to provide assistance, free training, and coaching to those who wants to jumpstart their career as a freelancer. I joined the FAPSCO community because it promotes collaboration instead of competition. I joined FAPSCO because this is a group with a helping hand. I wanted to be part of an organization that would be a pioneer group of individuals who will be working to promote online freelance. Hello. Good evening. Welcome to FAPS Talk, friends and online professionals. This show is for you. FAPS Talk is brought to you by FAPSCO, the national-based cooperative for and by Filipino online professionals. Before we move on, remember to please like our page, facebook.com/fapsco.ph, and you may also find us on Instagram, YouTube, and LinkedIn, or visit our website, fapsco.ph. Ayan, it's na naman pong a very interesting talk tonight with our very special guest. But before I introduce him, kumusta muna kayo John, Shirlane, and Bern, at ang iyong pasulput-sulput na guest dyan sa likuran mo, Shirls? We're good naman. Kanina medyo na-stress kami kasi mayroong mayroong sunog dito sa malapit dito sa condo. Kaya, di ba? Nakaka-stress. Lorke. Pero okay na naman ngayon na naapulan nila ang apoy. Na lang at nasa Manila kayo kasi kung sa probinsya yan mga matutupok mo na yung buong barangay. Yes, so ang daming mga fire truck. At maraming firemen, Shirls. Yes, maraming firemen. Ay, sa priority. Ayan, kamusta ka, Bern? Hi po. Good evening, everyone. Ayan, pinagpawisan na sa aking device. Yeah, finally, you can see your video. Ayan. All good dito sa General Santos. General Santos City. Ayan.
Good evening, everyone. It's nice to talk to you again today, my co-host. Pero let's go ahead and introduce our guest. So, nakilala ko po siya by accident kasi nag-sign up ako for a web accessibility group and akala ko international yon. But later, nung nag-meeting na kami, I found out na local web accessibility community pala siya. So nakakatuwa kasi this is, I think, as far as I know, this is the first web accessibility community here in the Philippines. At ang guest po natin tonight is the founder of this of the web accessibility PH community. So we have a Facebook group and nagpa-unlock po siya ng konting kwentuhan sa atin tonight. Ayan, let's all welcome Jerson Lakdao. Hi Jerson, good evening. Hello. Good evening sa lahat. Yarn. Kumusta? How is the weather out there? Wala naman sigurong sunog dyan sa inyo malapit. Ayan, very nice. Ayan, so umpisahan natin, Jerson. Tell us a little bit about yourself, how you got started in freelancing, and paano mo na-discover ang web accessibility? Okay. So by profession, ako nurse. So nag-take ako ng BSRN, tapos BSRN, Bachelor of Science in Nursing, tapos I was supposed to be working sa hospital. Pero life has its other plans, kaya napadpad ako sa freelancing. Pero yung freelancing kasi na-discover ko siya way back 2009. Since nung panahon na yon, yung pag-apply as a nurse, work sa hospital is hindi ganun ka or baka ako lang yon kasi hindi ako magaling talaga mag-apply sa mga ganyang work. So nag-research ako online about other means to earn online. So doon nag-start yun. I think ang mga first na naging side hustles ko or editing ng mga pictures, mga typing, mga ganong trying to explore muna yung mga different options na available sa mga gustong mag-work online. And then nung nagkaroon ako ng employment, ginagawa ko pa rin siya as a side hustle. So after ng work, pag-uwi ko, nag-work ako on the side ng mga projects ko. And then I started as a writer nung medyo nung hindi na yung mga tipong pa-extra lang na mag-edit lang ng pictures. Writing talaga yung naging focus ko noon kasi medyo may may naging simula ako nung since high school tsaka nung college, masipag na rin ako magsulat. Tapos eventually napunta siya sa pag-manage ng website kasi yung mga clients ko pagka nasulat ko na yung articles na pinapagawa nila, sabi nila, post mo dito sa website. And then sa ganong routine, parang na-realize ko na parang mas gusto ko tong nitong mga websites na lang. Tsaka hindi ako nababurnout. Kasi sa writing, na-burnout ako kasi sobrang lumaki yung output na ini-expect sa akin. And yung mga topics are hindi ko lahat gustong isulat. Parang kasi nung panahon na yun, SEO writing yung ginagawa ko, and bibigyan ka ng isang topic, tapos you have to produce like 20 articles in a day dun sa isang topic na yun. So nakakaumay siya. Kahit yung nag-outsource na rin ako nun eh. So kahit sila, yung ina-outsourcean ko, kahit tigli-5 lang isusulat nila per day, nauumay na rin sila. So nag-move ako into managing WordPress websites. Ayun. And then nag-upskill ako, nag-aral ng nag-take ng mga courses about web development, web design. And then naging ganun na yung mga projects ko. So more on making websites na instead of writing. Tapos yung sa web accessibility, I discovered it nung panahon ng pandemic. Kasi noon ang daming nag-transition to online freelancing din. So ang daming nagiging web designers, web developers. I was trying to find a way to
I guess, set myself apart o kumbaga magkaroon ako ng something different sa offer ko. Kasi I was also realizing na, I was also noticing na maraming mga bagong designers pa lang, pero magaling sila makipag-negotiate sa client. Yung mga naging projects nila are much bigger. So I thought na dapat hindi ako maging complacent, dapat maging competitive pa rin ako, dapat mag-upskill pa rin ako dire-diretso. So, nung meron akong isang fina-follow sa YouTube, nag-invite siya ng web accessibility expert dun sa channel niya, na in-interview niya. And na-catch nun yung attention ko. Tapos na-realize ko na yung paggawa ko ng mga websites, very inaccessible yung mga ginagawa ko. And I realized na I was causing frustration to a lot of people na may disabilities. And nung point na yon, nag-decide ako to learn more about web accessibility. Nag-take ako ng course, nagbasa ako ng maraming mga resources. And then yun, nag-decide ako I will focus on this service. Ang galing, no? So parang you found your niche, parang napagdaanan mo talaga yung step-by-step process ng freelancing. Pero RN ka. Ba't hindi ka nag-abroad? Actually, on the way na ako doon. Pero nung time kasi na pinaprocess yung visa, sobrang daming delays, sobrang daming so may employment ako sa hospital. Isa yun sa mga requirements kasi. And then, after nung matapos yung contract ko, hindi na siya na-renew and hindi na rin ako nag-pursue na i-renew or mag-work pa sa ibang hospital. Kasi yung sinusweldo ko sa yung in-earn ko sa freelancing, 2 times, 3 times dun sa sinusweldo ko sa hospital. Minsan mas malaki pa talaga. And sideline lang yung ginagawa ko. So, ilang taon na rin akong graduate, kumbaga yung self-esteem ko parang, or yung self-worth ko na ang tagal ko ng graduate, pero hindi pa ako makapag-provide sa parents ko. I can barely support myself. So, parang kasama yung factor siguro na yun, kaya mas nag-lean ako towards freelancing na din talaga. Doon ako sa part na times 3 nung sinasahod mo was it a private hospital or public, parang siya, government owned? Kasi alam ko sa government owned, siya medyo malaki-laki din. And compared to private. Government yun. Government. Yan. So mga kaibigan, nako-compute niyo na ba yung yung sweldo ni Gerson? Yung ina-earn niya. Nako-compute niyo na ba? Alam na alam yan ng mga nurse sa ospital. Baka mamaya may mga nurse na bigla na lang mag-resign, no? Magpi-freelance na rin ako. Mas malaki pala sahod. Hindi pa ako isa na tayo ng gobyerno. So, Gerson, I have a question. So, during sa yung freelancing, ano yung unforgettable experience mo? Kalimutan ko na. I guess unforgettable freelancing is nakapag-join ako sa isang community ng freelancers na talagang na-revolutionize yung mindset ko, yung thinking ko about freelancing, about how I do this business, how I get my clients, how I charge my clients. So that was, I think, 2018. Basically nagkaroon ako ng mentor na nagtuturo kung paano siya gawing productive yung freelancing, how to conduct it as a business talaga, hindi yung parang nagsa-sideline ka lang na parang. Iba talaga pag may mentor, no? Mas napapadali yung iyong buhay, yung iyong journey. Naiiwasan na yung mga ups and downs. Meron pa rin, pero at least nami-minimize siya kasi there's somebody na nag-guide sa'yo. So, yung mentor mo, si John Pagulayan ba yan sa tribe? Oh. Alata. Alam yung galawan eh. So, Gerson, what's the best piece of advice you've ever received? Yan, siguro yung get a mentor. Kasi hindi siya, kapag sinabi kasi siya sa'yo,
Parang get a mentor. Okay. Parang hindi siya very impactful kapag sinabi sa'yo. I guess you would have to um, do it talaga kasi dun mo makikita yung yung transformation. Kapag in-advise ko sa isang baguhang freelancer, get a mentor. Parang walang masyadong dating eh. So you would have to um, do your part na take heed yung advice na yon. Kasi kung pabayaan mo, marami ka namang makikitang resources talaga. Sobrang dami ng resources ngayon. True. Pero yung mentor talaga yung I would say na siya yung naging best na approach. And sobrang na-revolutionize talaga yung freelancing career ko from then on. Gaano ka katagal freelance before you decided to sign up sa Tribe or to get a mentor? Since nung nag-start, siguro mga 8 years, 9 years. Ganun. Actually, by accident ko lang din siya nakita eh. Kasi nag-attend ako sa isang conference ng freelancers. Then, narinig ko siya magsalita doon. And yung topic niya is how to earn 6 figures as a freelancer in a week. Parang ganun. As a freelancer na kumbaga hindi ganun yung mindset mo. Parang sobrang yabang naman ito. Parang angas mo naman, pre. Pero I'm glad I kept an open mind kahit sobrang daming technical difficulties nung time na nagsalita siya. I kept an open mind. Very simple lang actually yung present niya eh. Pero na-realize ko na hindi ko naman ginagawa tong mga to. Pero alam ko na makakatulong talaga siya sa akin. And then I signed up dun sa sa email list niya. And then kumbaga dun ako na-nurture dun sa email list niya. And then na-realize ko na solid talaga tong taong to. 'Di ba? Ibang-iba yung impact talaga ng may mentor. Pero ikaw, are you also mentoring people now or are you starting your journey of being a mentor also? Medyo parang informal kasi may mga nagme-message sa akin, nagpapatulong, ganito ganyan, naghihingi ng advice. And dun sa tribe din, dun sa community ng mga freelancers, I'm also one of the yung nagtuturo ng skill mastery about website creation. And then meron akong siguro isa or dalawa na medyo somehow parang semi-formal, parang gano'n na pagme-mentor. And then of course yung mga nag-hire din kasi ako ng kapag may natanggap akong projects and I need people, I hire both experts tsaka yung mga baguhan pa lang. And then doon nagkakaroon din ng parang somehow kind of a training kasi I need them to know kung ano yung process ko, ano yung rationale bakit ganito yung ginagawa ko sa mga projects. Ayan, speaking of which, ang mga basahin muna natin ang mga comments because sabi mo you're mentoring people informally. Pero ito si Kat, she was our guest previously and sabi niya si Jerson ang isa sa mga mentor ko kahit di niya alam. O 'di ba? Kasi even when she was we had her as a guest talagang madalas ikaw talagang tinuturo niyang pasimuno nung niya sa web accessibility. I remember that eh. At ayan, let's say good evening muna sa mga nag-comment. Si Noemi. Hi, Noemi. Part of the web accessibility team. Ayan, si George Abanilla. Hi. Glenn Quintana. Sabi niya, mentor, idol. Si Yas, hi, Serger. Yes, ano yung sinasabi mo dyan? Parang ang sagwa pakinggan ng Serger. Iba siya sa atin, coach. Tayo lang nakakaintindi, Bern. Ayan. And sabi naman ni Noemi, got interested in web accessibility because of Gerson. Ayan, can you share more about this? Gano'n na karami yung taong na parang kumbaga nahatak mo to go into the web accessibility path? I honestly don't know. Yung mga nasa group, I think mga 100 plus na siya.
Um, ano kasi yun, na-realize ko lang na mag-isa lang ako. Nung nag-start akong mag-offer na nitong web accessibility, na-realize ko na parang ako lang yung nag-offer nito dito sa Pilipinas. Parang pag naghahanap ako sa mga forums or sa mga groups ng mga designers and developers, hindi siya napapag-usapan or yung iba kahit alam, hindi siya ginagawa, hindi siya ni-implement. So, I thought na kailangang matutunan to ng mga Pilipino rin, ng mga freelancers. So, I started to produce some content. Paunti-unti lang, nag-share ako ng mga nagiging wins ko, ng mga natutunan ko. And I guess, ayun, nababasa ng iba and nagiging interested sila, which I'm really very happy about. Kasi, dun sa iba naming mga naging webinars before, sobrang natuwa ako kasi yung mga umaten, hindi ko nakilala. So, dun ko na-realize na, nag-extend na to in outside my own circle. So, very good siya. Ano yung mga regards with web accessibility? I know that you love sharing with other people, pero anong meron sa web accessibility na services that brings you spark of joy Okay. compared to other kind of web services? Sige. Parang So, spark of joy mo. sa mga wala pang idea, web accessibility simply means na yung website mo or yung app mo are accessible to everyone. So, including yung people na may disabilities. So, kung halimbawa, hindi sila nakakita, hindi sila nakakarinig, hindi sila gamit ng kamay, or meron silang mga cognitive challenges, na pwede pa rin nilang ma-access and magamit yung website mo. So marami kasing mga websites ngayon na kapag nag-visit yung someone na malabo ang mata, so hindi na mabasa yung mga text, o kaya mayroon tayong mga blind users, hindi na nila ma-navigate yung website mo, hindi sila makapag-check out. Halimbawa, kung e-commerce yung website mo, hindi sila makabili ng binebenta mong products or service, hindi sila makapag-check out. So, ang daming barriers na uh, nakakapag-hinder sa kanila na gawin yung supposedly dapat nilang gawin dun sa website mo. So, hindi lang sa physical world yung nagiging super limited sila. Yun nga ang mga daan natin hindi na accessible kasi paano mo halimbawa yung wheelchair diyan ang lubak-lubak tapos dinadaanan ng sasakyan yung supposedly daan ng mga PWDs. Tapos yung mga parking spots inaagaw pa natin, di ba? So, ayun, isa siya sa parang naging mission ko kasi na-realize ko rin nung nag-aaral ako ng web accessibility na yun nga, yung mga ginagawa kong websites hindi pala accessible. So maraming mga tao na siguro yung naapektuhan ng nung ginawa kong websites and hindi nila nagawa yung gusto nilang gawin doon sa website ng clients ko. And so parang siguro sort of redemption, trying to make up for all the bad practices na ginagawa ko before. And isa pa, siguro isa sa mga naging magandang impact talaga sa akin is when someone na may disability chinek niya yung website na ginawa ko and natuwa siya sa mga ginawa ko. So, yung makita first hand kung paano ako nakatulong sa kanila, kung paano ko na-empower sila na mag-move independently. Kasi marami sa mga users na may disabilities, kailangan nila magpatulong sa kasama nila sa bahay para halimbawa makapag-manage ng accounts nila sa bangko, makapag-manage ng social media nila. So, yung ganong klaseng independence na mabibigay mo sa kanila, providing a web accessible platform. So, yun yung siguro nag-spark ng joy sa akin. And conversing with actual people na may disabilities. I remember nung nag-talk ako sa Cebu, merong lumapit sa akin na merong may disability and sobrang na-touch ako kasi sinabi niya na na-appreciate niya yung ginagawa ko and yung pagbibigay ko ng education para dun sa ibang mga freelancers din. So yung mga ganong instances, very fulfilling para sa akin yan.
Yan, thank you so much. Sabi nga ni Sab Perez dito, nag-triple effect daw yung pag-start mo ng Web Accessibility Philippines. And from you and Ate Kat daw, na marami daw nakadiscover na advocacy. At may nagtanong po rito kay galing kay Bert Azura Padilla. May tanong po daw siya, if you does up an AAA, AAA compliance ng WCAG or mostly A or AA? Yan, ano na yan, Gerson, potential client kasi owner si Bert ng TechWorks. That's a digital marketing agency na may website development na. Ano? Yan, Bert, makinig ka. Go, go, go. So, typically, ang tina-target talaga is yung AA level of compliance. Yung AAA, very strict na siya. Sobrang may mga success criteria kasi doon na mahirap i-meet, whether technically or logistically. So, yung AA siya yung isa sa mga standard siguro. Yung single A kasi parang ano lang siya, bare minimum lang. Pero as much as possible, meron din kasing mga success criteria sa AAA level of compliance na kayang-kaya naman nating maabot. For example, yung sa color contrast. So, medyo taasan lang natin yung contrast na na-meet na natin yung AAA compliance dun sa success criterion na yun. So, ang philosophy ko dyan, targetin yung AA compliance, pero if we can achieve some of these items sa AAA, go for it. Pero mahirap ma-achieve yung AAA talaga, no? Kasi kahit yung mga international, minsan kahit yung mga European websites, European web developers, nahihirapan din silang i-achieve yung AAA. Pinakamataas na achievement na yun eh. But, so how long have you been doing web accessibility nga? I think 2 years, 3 years. Ang galing. So talagang nakaka-inspire kasi parang relatively bago ka pa lang doon sa field and you've already parang inano mo na siya, sinapuso mo na yung advocacy na marami ka na bang na-meet na mga like yung mga persons with disabilities. Ayoko magkamali sa label. Persons with disabilities, may mga na-meet ka na ba in person na talagang you mentioned kanina meron no? Pero yung nagpagawa sa ng website or parang they gave you or they asked you to help them yung make their websites accessible. Yung sila mismo yung lumalapit sa iyo. Yung sa meeting people with disabilities, honestly, konti pa lang yung mga nakakausap ko talaga and nami-meet na actual people with disabilities. And I think that's something na kailangan ko pang improve as kasi gusto ko talagang makuha yung insights nila on how else we can help them as service providers, as creators ng content sa web. With regard sa sa mga projects, so I'm working with a company sa US, non-profit din siya, and it's owned by people with disability. So yung founder niya, meron siyang disability and meron din siyang mga staff na meron ding disability. So that's just one of the companies na gano'n, na disability owned, parang gano'n. So, speaking of that kind of clients, ano yung mga na-encounter mo you find challenging or unforgettable na it's something lesson learned for you about encountering web accessibility? So challenging, I guess, marami rin kasing similarity na whether may disability yung client or yung audience nila or wala, ano ba yan? May disability o wala. Parang merong mga problems na nag-overlap naman. Yung specific, parang wala akong maisip off the top of my head na specific na nagiging problems ko when working sa projects ng clients na may disabilities. Pero siguro mas lamang na merong advantage kasi nakikuha ko first hand yung insights nila. Yung feedback, ganun. Kasi yun yung kailangan ko sa work ko. Kailangan ko talaga yung feedback. Kasi
yung testing, as much as possible, gusto ko iba yung gumagawa ng testing kasi I don't want to I don't want to audit my own work. So it doesn't really make sense na ako yung mag-check ng work ko kasi for sure, ang dami kong ma-overlook dyan. And medyo may bias na eh. So gusto ko yung sila, chine-check nila yung ginagawa ko and if okay na siya or if meron pa akong kailangang improve, ano yung mga pwede ko pang gawin. Kung medyo challenging yung task, um, mas maganda yung nabibigyan nila ako ng ano ng um, parang outcome kung ano ba yung gusto mong mangyari. So ganito sasabihin nila sa akin and then I can create a more suited na strategy kung paano ako makakaland dun sa outcome na yun. Amazing, no? Kasi talagang bagong-bago pa lang yung web accessibility na yan. So, sa tingin mo, on a scale of 1 to 10, gaano sa tingin mo yung awareness na ng mga tao regarding sa web accessibility? Sa Pilipinas, I think siguro mga 0.1. Ang hilit. Sa international, I think mga 3. So it's really hindi siya talaga bago kasi it's been around for so many years na pero yun nga hindi siya nabibigyan ng pansin. Hindi siya yung marami mga professionals hindi siya pina-prioritize. Parang ginagawa siyang optional lang sa like sa software. Naging optional lang siya, hindi siya talaga kapag nag-strategize ka sa pag-build ng software, gumagawa ka ng plano, hindi naka-integrate na yung web accessibility doon. So that's very unfortunate. And yun yung maganda sana na mabago natin. Totoo yan. Actually, share ko lang kasi 'di ba may web accessibility training ako with the ICT. Mismong mga government websites kasi audit siya web accessibility audit yung training. So ino-audit yung mga government sites and yung mga state universities na website at saka yung mga may isa pa basta state universities, government agencies, and one more thing. Halos lahat fail. And hindi lang basta fail dun sa audit. Sobrang baba ng score. Like emerging, ano pa siya. So, nasa emerging yung pinaka-lowest na score. Emerging na nga lang siya, ang baba pa ng score sa emerging. So, parang totoo yung sinasabi ni Gerson. And I'm really happy na buo niya yung group ng web. Kasi I'm hoping na mas marami pang magagawa yung group ng Web Accessibility PH in the coming months. Pero ikaw ba, Gerson, where do you see the group going in the next couple of years? Ano yung vision mo for the group? Okay. Vision, of course, yung education para sa sa mga web content creators and especially yung mga freelancers dito sa Pilipinas. We serve mga clients sa ibang bansa and yung mga sa ibang bansa kasi mas na siya, mas aware na sila kasi for example sa Europe next year it's gonna be implemented na as a law yung web accessibility. So by June next year, parang yung GDPR, which is their privacy law, na fully implemented. So next year is gonna be implemented sa buong European Union. So yung awareness ng mga tao doon is mas mataas kaysa dito sa Pilipinas. Kasi dito sa Pilipinas naman kahit batas na siya, actually hindi rin naman talaga na-implement ng maayos. Sa US, it's also on the rise. While hindi pa siya talaga technically batas, pero nagkakaroon na kasi ng mga lawsuits na related sa mga websites na hindi accessible sa mga taong may disabilities. Kasi they view it as some kind of discrimination sa kanilang disability na hindi sila halimbawa maka-purchase nitong product na in-offer mo where in fact dapat wala kang dinidiscriminate na kahit sino dapat pwedeng makabili ng product na yun. So may mga ganong cases doon and very accessible sa kanila yung pag-file ng cases. Kaya, Interesting. Siguro dito maraming mapapailan pag nandito sa Pilipinas yung ganyan. So Gerson,
di ba yung mga sinabi mo kanina, ano yung mga plano mo to increase yung awareness ng web accessibility? Meron ka bang mga ano na plano nga this 2024 or mga trainings, etc., mga ganon? Sige. Yung sa plano namin sa group is to provide content sa doon sa Facebook group tsaka dun sa page. Meron kaming naka-plan na series from design to development to audit ng accessible website. And supposedly tomorrow dapat meron ng webinar pero palis ako tomorrow. So na-move namin ng next week. I think March 2 yata yon. Basta sa Friday yon, Friday. So I'm going to be providing a webinar about yung update sa Web Content Accessibility Guidelines 2.2. So ano yung mga naging updates? Magbibigay ako ng examples and how to make your website meet yung mga na yun, yung mga bagong updates. Ayan, napag-meetingan namin ni Jehan dun sa initial meeting namin. Very thankful pala ako, nag-volunteer siya, tsaka meron pang ibang mga nag-volunteer na tumulong talaga sa amin kasi yung kasama ko na co-founder si Kat, na-realize namin na hindi talaga namin kaya na kami lang yung magma-manage ng group, magpo-produce ng content, mag-schedule nitong mga content. So very very exhausting talaga. And dun nga nag-reach out kami dun sa group na kung merong gustong mag-volunteer, and very happy naman na nag-volunteer sila. Kaya yun, kung may makakatulong na kami sa pag manage ng group, pag-strategize, anong content yung paggawa ng content, and ano yung mga magandang i-release na content. So, dependent din siguro kami sa feedback ng community kung ano yung gusto nilang itanong, gusto nilang tutunan, and ayun. Pero I appreciate na yung initiative should come from me, should come from us dun sa group talaga as nagma-manage yung group. Yeah, nagbida-bida ako, Shirls. Nag-volunteer ako na parang as if I'm not busy enough. Okay lang naman yung kasi kung gusto mo naman yung ginagawa mo, 'di ba? At least talagang binibigyan mo ng time. Sabi nga nung narinig ko, ewan ko kung kanino ko narinig. Kapag may gusto ka daw ipagawa mo daw sa mga busy na tao kasi yung busy na tao ini-schedule nila. Pero yung mga tao na hindi busy, so sa dahil nilang time, hindi nila napaprioritize. So hindi nila nabibigyan ng time kasi marami nga silang time. Okay. Ayan, pero read muna natin yung comments kasi sabi ni Ria Tumlos, agree, optional talaga ang accessibility before unless requested ng client. Totoo yan. Actually, nagwe-web dev din ako. Totoo yan. And not a lot of my clients na kahit international na e-commerce websites, hindi nila rin masyado nire-request dati. Buti ngayon, required na siya. Some agency then think na tedious siyang gawin. Ayan. And Kat gave the schedule. So WCAG 2.2 explained. It's on March 2, 6 p.m. And I believe yung the webinar will be on Fireside, no? Doon yung ginagawa sa Fireside chat? Or is on FB ba? More on lang siya, magiging presentation type siya, hindi siya Fireside chat. Okay. So saan siya ipopost yung webinar? Is it live? Yeah, sa Zoom, magpo-post kami ng link dun sa community. Sa community. Okay, so it will be posted in the Web Accessibility page community. Ayan. Nakaka-excite. We'll post more details soon. Please check Web Accessibility Philippines page. Sige, ipag-grow na natin yung page. Like and share. Para mas maraming makaalam. Para yung advocacy mo as mas lumawak. Okay. So, Gerson, sa tingin mo ngayon, kasi 'di ba, you have lots of things on your plate, tapos alam mo na yung ginagawa mo ay nakakatulong sa tao. 'Di ba? Yung ginagawa mo is something na gusto mo, something na love mo.
So do you think sa glass mo, is your glass half full or half empty? My glass is full. Yeah. Full, hindi half full. It's full. Good to know that it's full. Ngayon lang ako nakarinig ng ganun sagot na Yes, full. What oo. makes it full? Ano yung sa tingin mo nagpuno sa baso mo? Yung idea na I'm doing something good, I'm doing something productive, I'm doing something helpful. So, ang dami ko pang pwedeng gawin and ang dami ko pang pwedeng matulungan, hopefully. So, parang wala akong hinahanap pa other than um, yung ma-improve yung sarili kong skills, pag-share nung knowledge and skills ko sa ibang tao, and hopefully ma-influence din yung iba na i-adapt din yung web accessibility in their own service. Nakakatuwa ka, no? Kasi habang nagsasalita ka, mararamdaman mo yung passion mo sa ginagawa mo habang nagsasalita ka. Tapos, talagang nakatatak eh. Yung gusto mo talagang gawin, nandun yung direction. So, sa life mo ngayon or sa career mo ngayon, nagkakaroon ka pa ba ng imposter syndrome? Every day. Every day? So, paano mo siya nagagawa? Kasi kung titingnan mo, di ba, parang walang ka-imposter syndrome tong lalaking to. So, paano mo siya, Ako, oo, paano mo feeling siya ko marami na akong alam lalabanan? sa marami na akong alam sa web accessibility. Pero nung na-meet ko si Jerson at saka si Kat, I realized I know nothing. may imposter syndrome ka pa rin. Oo. Actually, sobrang konting-konti pa lang din talaga yung alam ko pagdating sa web accessibility. Kumbaga, when I learn something, sinishare ko na lang din agad kasi that's one way na mas maintindihan ko siya and mas mariretain yung knowledge sa akin kapag ituturo ko din siya sa iba. Kasi kapag naituro mo na siya sa iba, ibig sabihin talagang naintindihan mo na yung part na yun. So, syempre umattend pa rin ako dun ah, um, sa seminar, sa webinars ng iba na mas nauna sa akin, mas maraming alam sa akin, mas maraming experience. So, dun ko na-realize sobrang dami ko pang kailangang matutunan. Sobrang daming experience pa yung kailangan kong maipon para talagang siguro masabi ko na I made it, parang ganun. Talaga, I made it. So, sa tingin mo, yung I made it na yung masasabi mo yun, kung if you will see sa hinaharap, sa tingin mo, mga ilang years pa bago mangyari yun? Sa part na yan, hindi ako masyadong optimistic siguro kasi looking at the global landscape, yung web accessibility hindi pa rin siya masyadong um, parang prioritized even with a lot of experts sa US, sa Europe. Hindi pa rin siya talaga priority ng kasi people with disabilities are a minority. So as we know, sa mga minorities, hindi naman talaga sila laging pinaprioritize pagdating sa kung anumang service or whatever. So I'm thinking siguro I'm giving it mga 5 years siguro, and then I guess we'll see kung ano yung status in 5 years. Marami Pero pa mangyayari, no? yeah. So, no, may nakakatulong na sa inyo sa group. Siguro, mas mapapabilis na yung trajectory, no? Hopefully. Pero I think maganda yung naging progress ngayon, lalo na kung kagaya nito yung sa Europe, meron silang participation na kumbaga sa policy side, sa side ng yes. politics, meron na ring cooperation na sila na mismo yung kasi malaki yung magagawa nun, yung ini-enforce talaga legally yung accessibility. Kaysa dun sa kagaya dito sa Pinas na ano lang siya, more on recommendation. It's not something na ini-enforce talaga. So siguro by the time na kapag dumating doon sa point na yon, mas magiging exponential talaga yung growth ng web accessibility. Yeah, we'll get there. And sabi nga dito ni Lisel,
heard Gerson speak about web accessibility before and realized that within our lifetime, we really encounter some form of disability, temporary and permanent. And thankful daw siya for being a champion on that. And Kat says, March 1 daw, 6 p.m. Please follow the Web Accessibility Philippines. And may question po si George G. Abanilla. Question daw para sa Gerson. Ano ba daw dapat using A11Y plugin or fix? Accessibility yan, Bird. Accessibility, A11Y. Hindi ko yan alam. Hindi ako sa technical. Hindi ko Plugin or yan fixing alam. it manually like adding a area label, etc. So, thank you daw. Pwede pa, ito nga, hindi ko Ano ba daw dapat using yung accessibility plugin Yeah, or what's your fixing most recommended plugin? Parang plugin daw. Nosebleed. Nosebleed ako dito eh. Pagdating kasi sa web accessibility, mas ang ano talaga is dapat you do it on the code level. So, kapag may nagtatanong sa akin how to get started as a web designer or web developer, I always tell them to go back to the basics, learn HTML. Kasi pag naintindihan mo yung HTML, sobrang dali lang niya matutunan. Kapag naintindihan mo yung HTML, kapag nai-apply mo siya, yun pa lang by itself accessible na yung yung website mo, yung application mo. Kumbaga you're already ahead. Marami kasi ngayong mga developers na sobrang gagaling mag-code. Pero the way they implement things, halimbawa yung simpleng button lang. Yung simpleng button na supposedly dapat button element sa HTML yung gagamitin. They would go through all these hoops para lang yung element na hindi button is i-turn nila into a button. Meron namang element na button na parang ganun lang, super simple. Maraming Gusto ko siguro yung challenge. Yeah, pero yun nga, maganda siyang challenge, pero yung outcome nung product mo nung software or nung website is hindi siya ideal. So, hindi pa rin siya ma-access ng mga taong supposedly magkaroon din ng access dun sa na yun. True. Mas disabled na nga, china-challenge pa lalo. Yeah. Ayan, sabi ni Kat, it's going to be a long continuous fight bilang minority ang PWDs. Totoo yan. They need more people to help them be seen, heard, and felt in all aspects, including in the digital realm. Oo, iba talaga yung feeling na natulungan mong maging independent yung tao. And may clarification si Kat dun sa question kanina. Baka daw he means accessibility overlays. Medyo technical na tayo, no? Oo nga eh. Hindi ko na mag-gets. Overlays. Siguro Interesting yung topic. Na website na merong accessibility icon. Basically, yung accessibility icon is yung parang stick figure na tao na nakadipa na gano'n. Parang kapag clinic mo yon, merong lalabas na parang widget tapos sasabihin niya select parang font na accessibility friendly, yung colors, basta may mga ganong options. So, kapag tiningnan mo siya at face value, parang wow, very commendable yung effort nila to make their website accessible. Pero sa mga tao na gumagamit regularly ng assistive technologies, hindi siya helpful, to be honest. So, sometimes it makes the experience worse for them. Merong mga website na kahit tingnan mo is pangit or hindi masyadong maganda aesthetically, pero accessible naman siya to people who only use keyboards o kaya screen readers. So na-access nila. Pero nung dumating yung overlay na yun, yung accessibility overlay or widget na yun, parang mas naging worse yung experience para sa kanila. So it looks good para doon sa mga taong walang disabilities na ay okay, may feature na ganito yung website nila. Pero for people with disabilities, mas nagiging worse yung experience for them.
may ano ako diyan kasi sa ano ko kumbaga sa pag-aaral ko ng accessibility, nakita ko na yung accessible websites are mostly kumbaga hindi siya na-mention mo nga hindi siya aesthetically pleasing. So kumbaga, you as a designer, how do you reconcile yung aesthetics ng website at yung accessibility niya? Paano mo parang ini-imagine ko kasi yung mga accessible na websites madalas parang ano siya, very simple lang siya, 'di ba? Parang ano napakadali niya lang next using yung keyboard. So how would you reconcile in a very kung pwede mo siyang layman's terms? Okay. So yung design naman siguro would depend dun sa designer. Pero ang essence kasi ng accessibility is that it's predictable, it's parang idiot-proof, kumbaga. Na kapag nakita mo yung website, it's very straightforward. Wala nang masyadong um, mga paligoy-ligoy pa or kung ano-ano pa yung makikita mo para lang mag-arrive ka dun sa point ng website. So, pwede naman siyang i-reconcile. And for that, I depend dun sa designer ko who is Kat. So, I've also worked with other designers who are able to come up with designs na maganda. And then, yung part ng development, that's my challenge na I have to I have to turn this design into a web page, pero at the same time, it has to be accessible. Kasi yung design, yung visual aspect lang mostly yung covered niya eh. Pagdating sa development, yung functionality, dapat nandun na rin. And it should also be accessible. So, dun pumapasok yung role ng developer na makombine niya yung dalawang yon. And I wouldn't say it's impossible. Marami lang talaga na ginagawang simple na lang yung website. Actually, merong mga tao may disabilities na sila yung gumagawa ng website nila. Meron akong kilala na blind pero sila yung gumawa ng website nila. And it's a very simple website and for obvious reasons naman na siyempre bulag sila. Paano mo nila di-design ng maraming flair yung website nila. So, yun lang naman talaga yung kailangan eh. Yung basics na yun. And then yung additional aesthetics, it's more on pang marketing na lang siguro. Additional na impact sa mga cited na users. True. Ayan, na masyado tayong nag-enjoy sa usapan at hindi natin napansin na it's already 7:54. Pero meron tayong hindi nabasa na comment kanina from Shy Fabon. Ito pa, another one of your mentees. Siguro yung mga na-mentor mo somehow. Sabi niya, hindi ko dati alam na there's web accessibility until I heard it from Gerson. O, diba? And sabi naman ni Yaz, may mga websites po walang skip link. How important is the skip link sa web accessibility? Yeah. Yung skip link, yun yung basically ang benefit niya is for keyboard users. So yung mga tao na hindi nakakagamit ng mouse, tapos pwedeng keyboard lang yung gamit nila pang navigate or another equivalent, halimbawa yung sa cellphone, pa-swipe lang yung navigation na ginagawa nila. For example, yung blind users, swipe lang yung ginagawa nila para mag-jump from one link to another. So, imaginein mo kung yung navigation mo, madaming links, tapos may mga drop-down, bawat link, tapos may submenu pa yung iisa-isahin nila yun bago pa sila makarating dun sa content ng website mo. Yung skip link, pag press mo ng tab, siya yung unang lumalabas na link. And then pag press mo nun, pupunta na agad siya sa content ng website. So hindi mo na iisa-isahin na puntahan yung navigation, diretso na agad sa content. Parang kung walang skip link, pinilit mo pa silang basahin mo na lahat ng laman ng homepage mo, no? Yung navigation. So it's very frustrating dun sa mga users na kailangang isa-isahin pa yon. Kung kailangan nila mag-visit sa three pages, edi lahat yung kung halimbawa yung navigation mo merong 20 na links. So mag-press pa sila ng 20 times ng tab bago sila mag-arrive dun sa content ng page mo.
napakabitin na ano, no? Pero do you have any more advice na pwede mong mabigay sa aspiring online professionals, and any would like to announce for the group, or any invitations? Ayan, invite ko kayo dun sa community natin, Web Accessibility Philippines. I'm sure na-post na dun sa comment kanina. Hindi naka-open yung Facebook sa ano ko eh. Pero ayun, dun kami mag-share ng mga contents, and pwede kayong magtanong doon. Actually, kung hindi nyo pa nakikita yung gusto nyo matutunan doon sa mga na-provide na namin in before, mas maganda kung magtanong kayo doon, and I will answer personally kung ano yung insights ko doon or how I can help you na ma-achieve yung ganong klaseng accessibility. Ayan. Thank you, Jerson. Coach Jehan, Ma'am Charlene, baka may gusto kayong i-share or any parting message? Ako parting message, ano lang, iba talaga pag may advocacy ka. Pag yung may pinapaniwalaan kang something na really deep down gusto mo talaga siyang i-implement, talagang magagawan mo ng paraan. And I really commend you, Jerson, for establishing yung Web Accessibility PH na community. I'm hoping na I know mas malayo pa yung mararating ng community. So thank you so much for joining us tonight. Ayan, Shirls. Parang kagaya ng sinabi mo, Jehan, iba talaga kasi kitang-kita sa kanya talaga na gusto niya yung ginagawa niya. Yung bang kahit mahirap, alam mo na ilang percentage pa lang yung meron ngayon, pero gumagawa ka na, nagsusumikap ka para planuhin, para mas maparami yung awareness. So, I honor you for that. And hopefully, maging within 5 years, makuha mo yung iyong minimiti. Burns? Yes. Ako naman, I'm so thankful kasi nagkaroon na ng term. Kasi I have been, my first students na na-coach ko is mga 50 years old and up. And I always see to it that every of my presentations or auditing a website, in terms, I'm on a branding side and digital marketing, it's really good for the eyes, hindi yung tiring. And right now, we have a term, web accessibility. And for those online right now, please follow them, because it's not limited to those who are physically challenged, but also to us. What about, we're gonna get there. Especially right now, almost AI, we're so much time that we have depending on technology, and so thankful with this topic, and it's an advocacy. So we're helping a lot of people here. So thank you so much, Jerson. Thank you for your campaign and advocacy about web accessibility. So thank you. So I would like to yan, bitin na po. Thank you so much for watching us, guys, and hope to see you again next Wednesday. Please like our page, facebook.com/fapsco.ph, a national-based cooperative for Filipino online professionals. You may also find us on Instagram, YouTube, and LinkedIn. If you have some takeaways in tonight's show, please share this episode so others can learn from you. Thankful for the Fapsco Media, our partner in giving you this wonderful show. Join us again next week for another show with another special guest. For our Fapsco family, let's keep growing together. Thank you, everyone. Ayan. Thank you so much, Jerson. See you around. Mag-usap-usap pa tayo sa group chat.